So, kasi nga po, when you're struggling, you are in hell. No, you are in hell. You'll be in hell. So, yun yun. So, ibig sabihin, don't dwell to that hell. Huwag kang manahan sa problema mo. Huwag kang manahan sa kalungkutan mo. Amen? So, huwag kang manahan doon sa stormy sea of suffering. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay nagsasuffer. Gusto ng Diyos ay maganda ang iyong kalagayan. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. So, yeah. So, ano na nga po ulit yung dalawang sagot? Ano po ulit yung dalawang kailangan mo gawin? Bala, pinigyan ba? Accept it and pray it. Dalawa lang yun. Okay. Okay. So one of the reasons that we don't have peace is because we don't pray. Amen. So totoo yan. Sabi dito, we think money can give peace. So we try to accumulate money. So totoo yan. So totoo nangyayari sa buhay yan. Okay. So yun. So totoo nga po yan, na yun, feeling natin yung pera na kapagbigay sa atin ng kapayapaan. Pero totoo naman din siya, kasi dito sa lupa, ibibigay siya ng tulong sa atin. Diba, stable yung buhay natin, ganito, ganyan. Pero, talaga naman, ang Diyos ay limitless. Limitless sa kanyang mga gawa, ang mga binibigay niya sa atin. Amen? Pero dito sa mundo, unlimited ba? Ano ba yun? Not unlimited. Limited, ayun. Diba yan? Papaya ako. Okay, so ito nga po, sabi dito pala. Ayun. So, anyone with his profession, power, and prestige can be increased is just delusional. Ayun, ilusionado ka lang pala. So, the good news is, ayun, the true peace is not as hard. Ayun. It's not so hard to get. Kasi dito, sabi dito, all you have to do is to accept it as God's gift. And you will be able to experience peace. Amen. So, totoo po yun talaga. Yun lang naman ang kailangan natin gawin, di ba? Accept it and claim it. Di ba? Accept natin yung ni Jesus. Pero kung ano gusto nyo, bahala kayo. Di ba? Kasi choice nyo naman yun, di ba? Binigyan tayo ni Jesus ng free will. Di ba? So, anong gusto mong gawin? Manatili ka sa likod. Kung mag-move on ka, ay mag-move forward. Diba? Ayun. So sabi sa Psalms chapter 4 verse 8, King David says, I will both lie down and sleep in peace for you alone, O Lord. Make me lie down in safety. So kaya na pinata natin kanina, diba? Yun. Yung ko na kantahin. Ayun na. I found my fortress in you. My resting place. Ayun, gano'n. Diba? Napaganda na. Yan, my resting place is in your name. Forever safe. So, ibig sabihin, meron na tayong assurance sa Panginoon. Amen? Ligtas ka na once na in-accept mo at hindi mo yung invitation ng Panginoon sa'yo. Amen? So, sabi sa John chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. So yan. Kasama ka ng Diyos na gumagawa ng, ay nasabi ko ba yun? Ay, wait lang po. Ayun pala, sorry po. Number 4 is conquer your fear. Ayan. So, ano ibig sabihin yan? Ayun. Pagtagumpayan mo, ibig sabihin, lampasan mo, hindi ka mananahan, hindi ka magdedwell. Amen? So, Jesus knew that his disciples would be afraid after he left. Amen. Kaya po sabi niya, do not let your heart be troubled and do not let them be afraid. So sabi naman niya po sa John chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Kasi nga po diba, aalis si Jesus na. So ngayon, nagkaroon naman po ng problema sa mga disciples niya.
na ganito, hindi namin kayang gawin kapag wala ka Panginoon. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. So, ibig sabihin, meron silang kasunduan ng Panginoon. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at nananatili sa Kanya. Amen? Ayan. So, sabi dito, may tanong, do you want it? Yeah, to conquer your fear? Yan. Ang sagot ay, yes, amen. Tugon? Amen. Ayan. Amen. Thank you po. So sabi dito sa Psalm 23 verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Amen po? Amen. So how do you have the presence of God? How do you have? Ay, paano yung presensya ng Panginoon? Paano nyo makukuha? Ayan, paano nyo makukuha? Ang sabi dito, it says, those who love me will keep my word. Yun. Basta ng Bible. And my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Yun. Yun yung pangako ng Panginoon. So, napakadami ng pangako ng Panginoon na lagi kanyang isasama sa kanyang tahanan. Amen. So, sabi naman po dito, the key here is to love Jesus. O yun. Kasi kung love mo si Jesus, gagawin mo ang lahat ng bagay para sa Kanya. So, sabi nga kanina, di ba, yung mga kabuti-buti, kapuri-puri, kagalang-galang, at marami pang iba. So, paano naman natin mamahalin si Jesus? Ayan. Ano po sabi? By keeping His word. Amen? Pagtagumpay natin yung kanyang salita, gawin natin yung kanyang salita. Amen? Ayan. When you keep His word, God will love you, and both God and Jesus will make their home with you. Ayan. Kasama ka ng manihirahan sa kanyang tahanan. Kasama ng ikaw na gagawa ng kanyang tahanan. You will have peace because the God of peace will be with you. Amen. So, ano po rin yung sagot? Hindi po amen. Claim it at? Ayun. Ayun, accept it. Claim it and accept it. Number 5 is emulate the saints. Yan. So, ano ba yung sabihin emulate? Yun. Gayahin natin si Jesus. Yun. Yun, no? Ayun. So sabi dito, we don't have enough time in our life to learn everything we need to learn. So totoo yan, ano? Maikli lang naman talaga yung buhay ng tao. So kaya dito, sabi, one of the shortcuts to grow faster is to emulate those who has been there and done that. Yan. Yun. Gayahin natin yung mga nauna sa atin. Amen? Gayahin natin yung Panginoon natin, di ba? Sabi nga, di ba, let your light shine before men. Diba? Magliwanag sa iyo ang ang kaliwanagan ni Jesus. Yun. Kailangan makita sa iyo si Jesus bago ang sarili mo o bago ang mundo, bago ang sanlibutan. Amen po? Amen. Yan. So, sabi ni Apostle, chapter 4, verse 9, sabi ni Apostle Paul, isagawa ninyo ang lahat ng inyong sinatutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Gawin ang ginagawa ko dahil natuto ako kay Jesus at ginagawa ko ang ginagawa niya. O yun lang. Diba? Follow your leader. Sino ba yung leader natin? Si Jesus. Amen. So sabi po dito, kapag nagbabasa ka ng Biblia, natututo ka mula sa banal na, sa mga banal. Tulad ni Haring David, ni Moises, Joseph, Paul, Pedro, mga apostol at iba pa. At syempre si Jesus ang ating pinakahuling modelo ng kapayapaan. So, yun lang po. Sana po may natutunan tayo. No? Lagi natin i-keep yung salita ng Panginoon. So, pwede po ba tayo tumayo at tayo kung lahat ay manalangin? Hallelujah.
Yan. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan, O God, sa oras na ito, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa nagkaroon mo sa amin, O God, na aming natutunan, Panginoon, and thank you, O God, dahil natutunan namin, Panginoon, ang acceptance, Panginoon, tanggapin ang imbitasyon mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magbago, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, sa aming puso at isipan, O God. At maraming salamat, Panginoon. Gaya nga, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, na Panginoon, na itanim, Panginoon, ito sa aming puso at isipan, Panginoon, at huwag namin, Panginoon, kalilitan, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang isa sa Panginoon sa pinaka-importanting bagay, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon. Dahil, Panginoon, kung wala kami, Panginoong peace, Panginoon, kapayapaan, Panginoon, ay wala ka sa aming puso, Panginoon. Pero salamat sa iyo, Panginoon, at nagkaroon kami nito, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ay tinatanggap namin, Panginoon, ang invitation mo, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na may problema, Panginoon, meron, Panginoon, Panginoon, may problema sa oras ito, Lord. Alam ko, Panginoon, na kasama ka nila, Panginoon, na solusyonan ang bawat problema ito, Panginoon. At maraming salamat nga po, Panginoon, na sa natutunan namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Is my daily pray. Amen. Yes, sa sini okay. No praise. Sige pa, tayo po lahat ay tumayo para sa ating pagbibigayan. Yan, itaas nga po natin ang ating mga kaloob para sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Yes, Lord God, ikaw ang pinakadakila sa lahat, Panginoon. Pinupuri ang Panginoon na sinasabi, Panginoon. Lord God, dinadalangin namin, Panginoon, ang aming pagbibigayan ngayong araw, Lord God. Ikaw po, Panginoon, patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Sa lahat ng mga makapagbibigay, Panginoon, ngayong araw, Lord God. Sa lahat, Panginoon, ng hindi makapagbibigay, ikaw pa rin po, Panginoon, na patuloy na mag-bless, Panginoon. Lord God, ikaw, sa iyo namin, Panginoon, inaaalay, Panginoon, ang aming lahat ng kaloob. Pagpalain po kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming trabaho, sa lahat, Panginoon, na aspect ng aming buhay, Lord God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Kaya kung wala sa iyo si Jesus, marami tayong kakulangan sa buhay, ano? So, sa umaga po ito ay damdamin natin yung joy, ano? Yung kabutihan ng Panginoon ay sa atin. Sa awit na tayo ay mananalangin na. God is good! And God is good all the time! All the time! Alice! Ano ba ito niyo? All the time!
ginagawa ng Panginoon sa inyong mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa ikalawang araw ng aming pagsamba sa iyo. Panginoon, itinutulog ko sa iyo ang iyong mga anak mula sa kaliwa, sa kanan, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga isipin, ang kanilang Panginoon, mga gagawin. Hinihahandog ko sila sa iyo, Panginoon, na sa araw na ito, Panginoon, lahat ng kanilang hihipuin ang kanilang kamay, papalain mo sila. Iingatan mo sila, Panginoon. Aalagaan mo sila ng may kapanalan, Panginoon. Kikilos kami, Panginoon, na may karapat-dapat at kaaya-aya, Panginoon, kagalang-galang sa iyong kalooban upang Panginoon, sa ganoon, ang aming Panginoong isipan, puso ay hindi magkasala. Upang, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa biyayang nakalaan para sa araw na ito. At tatanggapin namin, Panginoon, yung joy na yan, yung peace na yan, Panginoon, kapayapaan at kagandahan, Panginoon, sa iyong Espiritu. Huwag mo kami, Panginoon, iiwalay sa iyong presensya. Lagi mo kami, Panginoon, ilalagay sa iyong kamay. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang sanggol na kagabi pinandangin namin sa GC. Panginoon, inuwi mo ang sanggol na batang ito na kasalukuyang may sakit, Panginoon, na nasa ospital. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan at kagalingan sa batang ito. Ikaw, Panginoon, ang may kapangyarihang magpagaling. Kaya ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang batang ito. Panginoon, patuloy namin siyang itinutulog at ibinibigay sa iyong kamay. Panginoon, narito ang aming kamay bilang tanda, simbolo ng pagpapakumbaba sa umagang ito, na kami, Panginoon, ay niluluhati ng iyong presensya, na kami, Panginoon, ay nabusog, Panginoon, ng iyong salita, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na lagi namin kasama. Panginoon, yung aming pagsasalusaluhan, maging kalakasan ng aming katawan. At kami lahat, Panginoon, na may trabaho, na muli ay gagawa kami, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong pagpapala at espiritu ng pag-iingat sa aming lahat gagawin sa araw na ito. At bukas, Panginoon, sa uling araw ng aming pagsamba ng gabi ng umaga, Panginoon, naroon ang aming saya, naroon ang aming kapayapaan, na lagi na namin sinasalubong na may kagalakan at pasasalamat